Sa mga taga-Antipolo dyan, alam na this. May kalaban yung ako. Kalaban. Ako po si Red Llaga, kandidato bilang congressman sa ikalawang distrito ng Antipolo. Oo, kasi balita natin March, special election March. Ito hindi to magnanakaw. Ayan, tandaan niyo po yan. Kasalukuyan po ay isa sa mga lumalaban kasama ng ating mahal na Pangulo PRRD at ating Vice President Sara Duterte doon sa aming lugar sa lungsod ng Antipolo. Sir, sino pong posible na makakalaban nyo dito? Ang ating po mga kalaban doon sa ikalawang distrito ng Antipolo ay wala pong iba kundi yung anak po ng dating Congressman Romeo Acop. Sir, kumusta po yung distrito niyo po? Wala po bang napapalitang mga flood control projects doon? Ano po? Isa nga po yun sa mga umalingaw-ngaw noong nakaraan na kung saan ay meron daw na issue ng flood control sa aming distrito, sa ikalawang distrito ng Antipolo. Sir, nakalaban na ninyo yan siya, hindi pa? Ngayon pa lang. Simula po ngayon lang po kami maglalaban at umpisa po ito dahil nga po ang kanyang ama ngayon nakaraang taon. Pwede ba itanong nyo lang kung ano yung partido ni Congress? Okay, yes. Anong partido po kayo, sir, at may political ano po ba? PDP laban po. Si Sir, matunog po ninyo na kalaban, si ito nga yung anak. Actually, naman ito sa social media, talagang trending. Bakit po ikaw ang kailangan piliin at hindi po yun? Una-una si Red Llaga po ay walang bahi. Tayo po ay walang anomalyang kinasangkutan. Malinis po ang pagkatao ni Red Llaga. At mapapatunayan natin yan na tayo ay handa na maglingkod sa ikalawang distrito ng Antipolo sa Kongreso. Pero sigurado na po kung na matutuloy po yung election niyo po kasi parang Special, merong special election niyo po para kasi may nabasa po ako regarding po kay Comelec George Erwin Garcia na parang kulang ang pondo. Yun nga po ang mga bali-balita pero sinigurado naman po ng aming Comelec officers sa lungsod ng Antipolo na tuloy po ang special election sa March 14, 2023. Sir, nabanggit niyo po kanina, sir, na dito, meron po kayo naririnig na anomalya about sa flood control sa distrito niyo. Pag nanalo po ba kayo, may action po ba kayong gaganapin na investigasyon dyan sa distrito niyo para mapatunayan kung anong anomalyang flood control dyan? Isa po yun sa atin dapat gawin dahil ang buwis ng bayan dapat alam ng mga mamamayan at hindi yan dapat itinatago dahil iyan ay ang Kongreso ay pagmamayari ng taong bayan. Sir, since businessman po kayo, willing nyo ba ipagpalit ang pagiging businessman kaysa maging public servant? Willing na willing po ako na ipagpalit ang aking pagiging businessman bilang public servant sa lungsod ng Antipolo Yes, sa thank Kongreso. you, sir. Ito ang kailangan ng bayan, sir. Isa pa pong tanong, ano po yung stand niyo po sa anti-dynasty law po? Isa po yan sa ating re-reinforce na isusulong sa Kongreso. Kung sakalit loobin po ng Diyos na tayo ay manalo sa Kongreso sa ikalawang distrito ng Antipolo, sama po tayo na lalabanan ang anti-dynasty law dahil sa anti-dynasty law, walang good governance competition na nangyayari. Kabuhatan ang nakawan sa gobyerno. O anong maasahan ng mga distrito mo, sir, kung ikaw ay papalarin sa ano ito? Sisiguraduhin ko po na isang tayo magiging boses sa Kongreso at magiging tapat na panunungkulan at magiging bukas sa lahat ng publiko sa mamamayan ng ikalawang distrito ng Antipolo, maging sa proyekto, sa pondo at lahat po dahil ang buwis ng bayan dapat alam ng mamamayan. Sir, sa ngayon, sir, tatakbo kayo, sir. Ano po yung mga proyekto na nais niyo ipatupad sa Antipolo? Unang-una po ang Antipolo, para sa kabatiran ng lahat, wala po kaming modern government tertiary hospital. Ito po ay matagal nang iniiyak ng mga taga-Antipolo. Panahon na para magkaroon ng government tertiary hospital sa lungsod ng Antipolo dahil for the past 26 years naging congressional district ang lungsod ng Antipolo, wala po kaming malaking government hospital. Nakiki-hospital lang po kami sa mga karatig lungsod kagaya ng Amang Rodriguez, ng Quirino Memorial Medical Center at saka ng Rizal Medical Center. Kawawa ang mga taga-Antipolo, dumadayo para lamang makabenepisyo ng hospitalisasyon sa ibang mga karatig bayan. Gayon din po yung pamantasan ng Antipolo. Kami po ang malapit sa lungsod kung saan 15 minutes lang ang layo namin sa NCR. Wala po kaming maayos na pamantasan doon. Meron man pero maliit at hindi sasapat para maging sulit ang mga mamamayan, lalo-lalo na po ang mga kabataan na sila po ay makapag-aral ng maayos. Kulang po sa opportunity ang mga kabataan sa mga kurso na dapat sana ay kanilang mapakinabangan. Kaya iniiyak na po ng ikalawang distrito ng Antipolo na panahon na para magkaroon ng pamantasan ang lungsod ng Antipolo. At ganun din po, isusulong natin ni Congressman Red Llaga na magkaroon po na maging parehas na po ang minimum rate sa NCR sa amin sa lungsod ng Antipolo. Dahil parehas din namang manggagawa. Bakit may discrimination? Bakit sa Maynila
ang minimum ay eto. Bakit sa Antipolo, eto ang minimum wage namin? Sabi po ng ating mga kababayan sa Luzon, Antipolo, parehas po kami napapagod. Parehas po kami nagagastusan. Ang hindi lang po parehas, kulang po ang aming sahod at kulang po ang aming take out at pambili po namin ng aming pangangailangan at pagbigay po namin sa aming pamilya. Pareho lang din ang presyo. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat po. Welcome po.